natin si Spokes Harry Roque na patuloy na sumusuporta dito kay Pangulong Duterte at syempre sumusuporta sa katotohanan. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Well, dumating kanina si VP Sara, si Ms. Hanel Vansenia at saka si Tim. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakipagpapulong ngayon kay dating Presidente Duterte. So, anong may update na ba about sa, yung kasama ka sa team? Wala pa akong balita kasi hindi pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko yung endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli ng mga balita is tinanungan ni VP Sara si Hoffman kung kailan i-endorse ako para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family members. Okay. So, hindi naman makaka-affect sa as an asylum seeker like you? Hindi yan makaka-affect na? Wala pong epekto yun kasi ang importante, habang ako'y aplikante, hindi ako mapapalikod sa Pilipinas. Kung sakaling makuha akong abogado, ibig sabihin, wala akong hassle na I have to worry about deportation. Yung right to non-deportation. Pero folks, bilang isang counsel dito sa ICC, ano yung nakikita mo na patutunguhan nitong case ni Gerard? Wala po talagang patutunguhan ito dahil malinaw na wala namang restriction ng ICC. Meron na pong desisyon sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng 1 taon matapos pag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, pangalawang taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, na-desisyon na rin ng ICC. May isang nasa sakdal po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang 2 grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talagang restriction ng ICC. So it's a matter of time at ang akin nga is dapat maisang pa na kaagad yung motion to dismiss before anything else. Although, pwede naman kasi isabayan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala ng ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Hindi yung mga main suspect mismo. So, ang track record ng ICC hindi nagka-grant ng provisional release sa mga akusado mismo for the core crimes na linilitis na buhay. Pero siyempre, susubukan pa rin dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscientia ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti yung provisional release dahil hindi naman nangyari na mayroong 80 anyos na akusado na nasa poder nila. Na marami pong sakit. Yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipafile? At the soonest time possible. So hindi pa napafile? Ang alam ko hindi pa, pero that... Bakit kaya? In my mind, kung ako yung nabigyan ng pagkakataon, wala naman ako pagkakataon, ako yung nagsasalita lang as a commentator, no? Dahil I have the qualification naman as a member of the District Council, hindi ko po alam kung bakit. But, ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, bilang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinahaharap siya sa mga dayuhan. So, bago ba i-file yung motion to dismiss na yan, kailangan bang may i-gather na mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko, dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede humingi ng evidentiary hearing. So, pwede talaga mag-schedule ng hearing ang korte at magpresenta ng mga ebidensya yung mga testigong naroon nung inaresto siya para i-relate na walang dokumento pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order, na diffusion order nanggaling din sa Pilipinas. Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous, di ba? So, kung pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng
hiwalay na pagdinig para tanggapin yung mga ebidensya. Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng decisionan yan na walang kahit anong hearing. Purely question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama or mali? So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si tatay dito. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. No? Spokes, kumusta ka naman bilang asylum seeker? Kasi alam niyo mga kababayan, mga palangga, hindi biro ang pinagdaanan mo para makatakas sa kamay ng Polboronic government. So pwede mo bang i-share dito sa ating mga kababayan kung okay lang sa iyo yung mga pinagdaanan mo since na tinarget ka nila, katulad ko? Well, gaya ng sinabi ko na talaga napaiyak ako nung ako'y pumirma ng asylum application kasi yun nagbigay ng karapatan na hindi na ako pwede mapabalik sa Pilipinas panandalian habang dinidinig yung aking asylum. At matagal nga yung proseso bago maabot yan asylum na yan. So parang nakahiga ako dahil meron na akong halayan kumbaga, no? At kahit at pagawin nila, tapos ang asylum, hindi na nila ako nagawin. At ngayon, talagang naawala ako dun sa mga vloggers na tinatakot din ng contempt. No? Yung nangyari kay MJ na kapag hindi siya mag-apologize at umamin di umano na fake news peddler siya, ipapakontempt siya, naintindihan ko yun. Kasi sino ba namang Muslim na ma-arresto? Pero parang napakasama nung nangyari sa kanya. Para siyang hinahasa ang kanyang pagkatao at parang pinaamin na hindi siya ginahasa at nag-enjoy siya sa pag-aabuso sa kanya para lang maiwasan ang pagkakakulong. So ako, nalulungkot ako sa mga naging kapalaran ng mga kritiko ng administrasyon nito. Bagamat sila'y matapang, naintindihan ko rin kung bakit marami sa kanila rin ay nag-iisip ng mag-asylum. So ako naman, tumutulong ako at ang sinasabi ko ay ang proseso ay mahaba, pero mas mabuti naman yun kaysa papayagan nila yung Board Committee, yung tribunal na yan na talagang isalawlain ang kanilang mga pagkatao. Kaya ako umalis dahil ayaw kong salawlain nilang pagkatao dahil wala silang karapatan na gawin. Pero Spokes, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, mga yung kumakausap sa'yo, yung sitwasyon mo, anong Well, sa totoo lang po, tumataba na naman ako kasi lahat sila nagbibigay ng pagkain. Maraming salamat po. Hindi na ako gumagastos sa pagkain. Lahat sila nag-o-offer din na tuluyan, no? At yun na nga, yung isang pamilya in the process of being visited, kung po pwede nga yung kanyang tahanan, maging tirahan natin. So, napaka-intimate po ng pagtanggap nila, pagkabat nag-iingat din kami. So, pasensya na po kasi yung kulto ng Joma Season at ang CPPA ay naririto rin sa Netherlands. Baka nandyan sa paligid. So, I'm sure nandyan rin sila sa mga paligid. Paano mo pinaprotektahan yung sarili mo, Spokes? Meron ka bodyguard? Wala, ang bodyguard ko si Maharlika. Ang Dragon Lady ang ating bodyguard. Oo, di ba? Yeah, well, I'm here. We're here to support you. And syempre ang PRRD. At kaya ka naman nandito dahil kay PRRD. Kaya tayo nandito dahil kay PRRD. At para sa Pilipinas na rin, no? Kasi mali itong nangyayari na dayuhan ang gusto mag-usga kay Presidente sa mga di umanong pagdapag sa ating batas sa Pilipinas. Matagal na tayong malaya, dapat hindi nangyari yan. Yeah. Okay? Yes, so yun na lang muna. Gusto mo...